Suratu Muhammad, si Propeta Muhammad, sa ngalan ng Allah, ang mahabagin, ang maawain. Yaong mga di naniniwala at humahadlang sa tao mula sa landas ng Allah, kanyang gagawing walang kabuluhan ang kanilang mga gawa. Ngunit, yaong mga naniniwala at gumagawa ng gawaing matwid at naniniwala sa anumang ibinaba o ipinahayag kay Muhammad, sapagkat ito ang Quran, ang katotohanan mula sa kanilang Panginoon, kanyang papawiin ang kanilang masasamang gawain at isasaayos ang kanilang kalagayan. Iyan ay sa dahilang yaong mga di naniniwala ay sumusunod sa kabulaanan at yaong mga naniniwala ay sumusunod sa katotohanang nagmula sa kanilang Panginoon. Ganyan inalalahad ng Allah para sa tao ang kanilang kahalintulad. Kaya, kapag inyong makasagupa yaong mga di naniniwalang nakikipaglaban at umuusig sa inyo, tigpasin ang kanilang mga leeg hanggang kapag sila ay inyong magapi, ang nalalabi sa kanila ay inyong igapos ng mahigpit at bihagin. Gayunpaman, gumawa ng mabuting loob o sila ay inyong palayain pagkaraan o humingi ng kabayaran bilang pangtubos hanggang mapawi ang siklab ng digmaan. Iyan ang kautusan, at kung ninais ng Allah, magagawa niya magpataw ng parusa mula sa kanila. Ngunit kayo ay kanyang hinayaang makipaglaban upang subukan ang iba sa inyo sa pamamagitan ng iba, at yaong mga napaslang o namatay sa landas ng Allah, kailanman ay hindi niya hahayahang mawalan ng kabuluhan ang kanilang mga gawa. Sila ay kanyang papatnubayan at isasaayos ang kanilang kalagayan. At sila ay papapasukin sa paraiso na kanyang ipinabatid sa kanila. O kayong mga naniwala, kung kayo ay makikipagtulungan sa landas ng Allah, kayo ay kanyang tutulungan laban sa inyong mga kaaway at gagawing matatag ang inyong mga paa o kinatatayuan. Ngunit, yaong mga di naniwala, para sa kanila ay abang kasawian at kanyang gagawing walang kabuluhan ang kanilang mga gawa. Yan ay sa dahilang kanilang kinamuhian ang anumang ibinaba o ipinahayag ng Allah, kaya kanyang hinayaang mawalan ng halaga ang kanilang mga gawa. Hindi ba sila nagsipaglakbay sa iba't ibang lupain upang kanilang matunghayan kung paano ang naging wakas ni yaong mga nauna sa kanila? Pinuksa ng Allah ang lahat ng nasa kanila, at para sa mga di naniniwala, sa kanila ay isang wakas na nakakahalintulad nito. Iyan ay sa dahilang ang Allah ang siyang tagapagtanggol niyang mga naniniwala, at katotohanan, ang mga di naniniwala ay walang tagapagtanggol para sa kanila. Katotohanan, papapasukin ng Allah yaong mga naniwala at gumawa ng mga gawaing matwid sa mga hardin ng paraiso. Nasa ilalim nito ay may mga ilog na umaagos. Ngunit, yaong mga di naniwala ay nasisiyahan sa mundong ito, at sila ay nanginginaing tulad ng panginginain ng mga hayop. Subalit ang apoy ang magiging kanlungan para sa kanila sa kabilang buhay. At ilan na bang bayang nakahihigit sa lakas kaysa sa iyong bayang nagtaboy sa iyo, O Muhammad, ang aming winasak, sanhi ng kanilang kapalaluan? Ngunit walang tumulong para sa kanila. Kaya siya ba na nasa malinaw at katibayang mula sa kanyang Panginoon ay katulad ng sinuman na ginawang kaakit-akit ng demonyo para sa kanya ang kasamaan ng kanyang mga gawa at kanilang sinusunod ang kanilang mga sariling pagnanasa? Ang kahalintulad ba sa paglalarawan ng paraiso na ipinangako sa mga natatakot sa Allah, na kung saan ang mga ilog ng tubig ay hindi narurumihan, ang mga ilog ng gatas na ang lasa ay hindi nagbabago, ang mga ilog ng alak na masarap sa mga umiinom, at ang mga ilog ng pinadalisay na pulot-pukyutan, at para sa kanila ay naroroon din ang bawat uri ng prutas, at ang kapatawaran mula sa kanilang Panginoon ay may hahalintulad sa mga mamamalagi.
na walang hanggan sa apoy at pinagkakalooban ng inumin na kumukulong tubig na humihiwa sa kanilang mga bituka? At kabilang sa kanila, O Muhammad, ay yaong mga nakikinig sa iyo hanggang kapag sila ay lumisan mula sa iyong harapan. Sila ay nagsasabi sa mga pinagkalooban ng kaalaman. Ano ang kanyang sinabi kani-kanina lang? Sila yaong ang kanilang mga puso ay sinarahan ng Allah at kanilang sinunod ang kanilang mga sariling pagnanasa. At yaong mga napatnubayan, mga naniniwala, kanyang dinaragdagan ang kanilang patnubay at ipagkakaloob sa kanila ang kanilang katangian ng pagkakaroon ng takot sa kanya. Kaya sila pa ba ay naghihintay ng iba maliban sa pagdating ng takdang oras na dapat ay dumating sa kanila ng biglaan? Ngunit katiyakan, ang ilan sa mga palatandaan o mga pahiwatig nito ay dumating na. Kaya paano pa makabubuti para sa kanila ang mga paalaala kapag dumating na sa kanila? Kaya dapat mong malaman, O Muhammad, na walang Diyos maliban sa Allah at humingi ng kapatawaran para sa iyong mga kasalanan at para sa mga naniniwalang lalaki at naniniwalang babae. At ang Allah ay lubos na nababatid ang inyong kilos at ang inyong pinagkakanlungan. At yung mga naniniwala ay nagsabi, bakit walang kabanata na nag-uutos ng jihad ang ipinahayag? Ngunit nang ang isang malinaw na kabanata ay ipinahayag sa kanila at ang kital, pakikipaglaban sa landas ng Allah ay binanggit doon, iyong makikita yaong ang mga puso ay may sakit ng pagkukunwari na nakasulyap sa iyo. Isang sulyap ng isang dinagit ng kamatayan. Kaya ang higit na nararapat sa kanila ay ang pagsunod at mabuting salita, at kapag ang kapakanan ukol sa jihad ay napagpasiyahan at kung sila ay naging matapat lamang sa Allah, marahil ito ay higit sanang mabuti para sa kanila. Kaya magagawa ba ninyo kung kayo ay magsitalikod ang maghasik ng katiwalian sa kalupaan at putulin ang inyong ugnayang kamag-anakan? Sila yaong mga isinumpa ng Allah, kaya sila ay ginawang mabingi at binulag ang kanilang mga paningin. Hindi ba nila napag-iisipan ng buong puso ang Quran o ang kanila bang mga puso ay may mga susian upang sila ay hindi makaunawa? Katotohanan, yaong mga nagsibalik sa dating kawalan ng paniniwala, pagkaraang ang patnubay ay naging malinaw para sa kanila, sila ay inakit o tinukso ng Satanas at pinatagal para sa kanila ang huwad na pag-asa. Iyan ay sa dahilang sila ay nagsabi sa mga namumuhi sa anumang ibinaba o ipinahayag ng Allah, kami ay susunod sa inyo sa ibang bahagi ng kapakanang nauukol dito. Ngunit nababatid ng Allah ang kanilang mga inililihim. Kaya, paano na nga kapag sila ay kukunin ng mga anghel sa oras ng kamatayan, sila ay hinahampas sa kanilang mga mukha at sa kanilang mga likod? Iyan ay sa dahilang kanilang sinunod ang anumang ikinagalit ng Allah at kanilang kinamuhian ang anumang kanyang ikinasisiya, kaya kanyang ginawang walang halaga ang kanilang mga gawa. O inaakala ba niyaong ang kanilang mga puso ay may sakit ng pagkukunwari na hindi isisiwalat ng Allah ang kanilang kinikimkim na suklam? At kung aming ninais, sila ay magagawa naming ipakita sa inyo at sila ay inyong makikilala sa kanilang mga bakas, ngunit katiyakang sila ay inyong makikilala sa himig ng kanilang mga pananalita at nababatid ng Allah ang inyong mga ginagawa. At katiyakan, kayo ay aming susubukan hanggang aming mapatunayan ang mga nagpunyaging kabilang sa inyo at naging matiisin, at aming susubukan ang tunay na layon ng inyong mga gawa. Katotohanan, yaong mga di naniwala at humadlang sa mga tao mula sa landas ng Allah at sumalungat sa sugo
pagkaraang ang patnubay ay naging malinaw sa kanila. Kailanman ay hindi nila mapipinsala ang Allah sa ano paman, ngunit gagawin niyang walang halaga ang kanilang mga gawa. O kayong mga naniwala, sumunod kayo sa Allah at sumunod kayo sa sugo at huwag ninyong sayangin ang inyong mga gawa. Katotohanan, yung mga di naniwala at humadlang sa mga tao mula sa landas ng Allah, pagkaraan ay namatay habang sila ay mga di naniniwala, sila ay hindi kailanman patatawarin ng Allah. Kaya huwag kayong panghinaan at huwag manawagan ng kapayapaan sa kanila habang kayo ay nangingibabaw. At ang Allah ay nasa sa inyo at kailanman ay hindi babawasin sa inyo ang gantimpala ng inyong mga gawa. Itong buhay sa mundo ay isang libangan at aliwan lamang, ngunit kung kayo ay maniwala at matakot sa Allah, kanyang ipagkakaloob sa inyo ang inyong mga gantimpala at kayo ay hindi tatanungin hinggil sa inyong mga yaman. Kung siya man ay magtatanong sa inyo para sa mga yamang ito at kayo ay pipilitin, maaring ito ay inyong ipagkakait at kanyang isisiwalat ang inyong pagkasuklam o pagtutol ukol dito. Narito kayo, kayong mga inanyayahang gumugol para sa landas ng Allah, subalit kabilang sa inyo ay yaong mga mapagkait, sanhi ng kasakiman, at sino man ang mapagkait ay nagkait lamang para sa kanyang sariling kawalan, subalit ang Allah ay mayaman samantalang kayo ay mga mahihirap, at kung kayo ay tumangging tumalikod, kayo ay papalitan niya ng ibang mamamayang nakahigit sa inyo, gayon paman sila ay hindi ninyo makakatulad sa asal at gawa.